Hello. Okay, announcement po. Next week, ito na, anniversary natin, 42nd anniversary ng Genti Church. So, punta ho tayo. Ang start ng ating celebration, 9 a.m., 9 ng umaga. And then, another announcement, after ng service, mayroon tayong meeting, yung kalalakihan, pati pamunuan. Tapos mamayang hapon, yung mga kabataang lalaki, maglilinis dito sa church, magkakaroon ng general cleaning. Sabihin ko na lang sa ating GC natin. Ayan. Alam niyo ba yung GC namin? GCash yun, mga kapatid. Ayan. Biro lang, GC group chat. Okay, Ito, sa pag-umpisa nating message ngayon, pagka merong mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ninyo, tinatanong nyo ba sa sarili ninyo kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Ayan, By the way, another announcement pala, sa next week din, sa ating anniversary, yan din po yung ating Thanksgiving Day or First Fruit Day. Ito, balik tayo sa aking sinabi kanina. Tinatanong nyo ba, kunyari, bakit kaya naubos agad itong resources ko? Ano kaya ang dahilan? Ayan, Tinatanong nyo rin ba kung sakaling, bakit kaya may kumikirot sa aking paa? Bakit kaya biglang namaga yung aking binti? Ano kayang meron? Di ba't napapaisip tayo na kung merong abnormalities, kung merong mga hindi magandang mga pangyayari sa buhay natin, we tend to find out and we tend to raise questions. Actually, ito yung topic natin. Ito yung ating ngayon, yung ating title. Consider your ways. Kino-consider mo yung mga ways mo, yung mga dahilan kung bakit ka nakaka-experience ng mga ganito. Tama po ba? Merong isang lalaki na yung paa niya, he is trying to consider his ways. Ayan, Ano kaya sabi niya, bakit kaya namamaga yung paa ko? May nakain ba akong bawal? Wala naman ako naapakang pako, hindi naman ako nabubog o natetano, pero bakit namamaga yung aking paa? Sabi niya ganon. Ang ginawa niya, hindi nagpatingin ng doktor, nagpa-albularyo. Ayan, Alam niyo po ba kung anong findings ng albularyo? Nung tinawas siya, nakaapak daw ng kapre. Bilo niyo kapatid, nakaapak ng kapre, Tinanong niya, saan nakatira yung kapre? Doon sa puno ng sili. Ayan, biro mo doon pala nakatira sa puno ng sili, Church, kahit joke, di ba't ganyan din tayo? We try to analyze, find the reasons, nagque-question tayo, bakit kaya kasi sweldo ko lang, wala na naman agad akong pera? Ayan, Bakit kaya nagtatrabaho naman ako, 4 na oras na nga lang ang tulog ko, 20 hours na nga ang gising ko, kakatrabaho araw-araw, pero bakit hindi pa rin ako umaasenso? Ayan, Yung mga estudyante, nagre-review naman ako, nagsisikap naman ako, pero bakit parang hirap pa rin ako makakuha ng 90? Ayan, Alam nyo, ang question po dyan, kung bakit ganyan, you should consider your ways. Itong i-share ko sa inyo ngayon, yung mga Israelita, napansin nila, masipag naman kami. Anointed naman kami ni Lord, kami ang chosen people ng Panginoon. Actually, kababalik lang nila this time, doon sa kailang promised land, pero bakit parang pag kumakain sila, gutom pa rin? Nagtratrabaho sila, pero empty pa rin yung kailang mga pockets tsaka yung mga bank accounts nila. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? So sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Prophet Haggai, consider your ways. Okay, doon tayo sa outline. Number 1, listen to this, church. Merong mga dahilan, doon sa merong mga dahilan kung bakit pala nangyayari sa atin itong mga bagay-bagay na ito. Ang pinakadahilan pala kung bakit ang mga Israelites, particularly yung mga Jews, naka-experience ng poverty, kasi nga itong number 1, there are things na nakalimutan nila. There are things that makes them or make us forget our priorities and neglect our responsibilities. So ibig sabihin, kaya pala yung mga Israelita during the time of Prophet Haggai, kaya pala sila parang hindi bless the Lord, kasi meron pala silang mga priorities in life at mga responsibilities kay Lord na neglect nila at nakalimutan. Napabayaan nila. Basahin natin yung verses 1 to 4. Ito po ang sabi, In the 2nd year of King Darius, okay, ito, Persian Empire na ito, balik tayo sa kasaysayan, After ng masakop ng Babylonian Empire, yung Southern Kingdom, yung Judea,
dinalan ng Babylonian Empire yung mga Hudyo doon sa Iraq, sa Babylon. Ano? So nung nag-rise up na yung next empire, which is the Persian Empire, yung Iran, sa leadership ni Emperor Cyrus, Cyrus the Great, sinakop niya yung Babylonians. Therefore, yung mga slave ng Babylonians, which are Jews, sinakop din ng Persian Empire. Pero mas mabait itong Persian Empire. So ito na, nung si King Darius na yung pumalit doon sa mga hari at naging hari na ng Persian Empire, pinabalik niya unti-unti yung mga Hudyo doon sa kanilang promised land. Actually, under pa lang ni King Cyrus, may mga Jews na nagbalik sa kanilang lupa. Ito, patuloy pa rin yung pagbabalik. Hindi naman, kumbaga, may first wave, may second wave, may third wave. So, paunti-unti yung kanilang pagbabalik. So, ang sabi po rito, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to, sino to? Si Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. So itong si Zerubbabel, parang siya yung political leader ng Israel. Ito namang si Joshua, parang siya yung spiritual leader ng Israel. So merong message ang Panginoon through the prophet Haggai. In verse 2, sabi po rito, this is what the Lord Almighty says. Nakita po ninyo ito, basahin po ninyo ito. Ang sabi ng Panginoon these people, nakita po ninyo ito, yung umpisa pa lang, may tampo na si Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon, these people, hindi niya sinabing my people. O pansinin niyo pa? Napansin niyo? Ang sabi niya, etong mga taong ito, hindi niya sinabing ang aking mga tao. Ayan, Di ba't kung minsan pag ang mga misis may tampo sa kailang mga mister, ayan, hindi niya sasabing asawa ko yan, anak, tatayan ng mga anak ko, ayan. Parang si Lord ganun din May tampo sa mga Israelites, Sabi niya, these people say, ayan, the time has not yet come for the Lord's house to be built. So sabi ng mga tao, ng mga Israelites na nagbalik na doon sa kanilang promised land, sabi nila, sa pamumuno ni Zerubbabel at ni Joshua, parang hindi pa time na gawin yung church ni Lord. Ayan. Sa verse 3, ano ang sabi? Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Nagsalita na naman ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Sa verse 4, ito po ang karugtong. 4. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses? Ito ang sabi ng Panginoon. Panahon na ba para kayo'y magkaroon ng mga bahay na ang bahay ninyo paneled? Pag sinabing paneled, walled, roof, merong bubong, may magandang pader na pwede nang ilagay ng decorations. Yun yung ibig sabihin ng paneled houses. Kumbaga, yung bahay mo, ayos na, nakagayak na yung bahay mo. Ito ang sabi ng Panginoon, while this house remains a ruin. Sabi ng Panginoon sa mga Israelites, natitake nyo ba na kayo, decorated yung bahay ninyo, pero yung church, ruins. Ibig sabihin ng ruins, sira-sira, giba-giba. Sabi ng Panginoon. In verse 5, the Lord further says, now this is what the Lord Almighty says, give careful to your ways. Ayan, ito, babalik tayo dun sa aking sinabi kanina, yung title natin, give careful thought to your ways. Ayan, mag-isip-isip nga kayo mga anak, sabi ng ating Panginoon. Balik tayo dun sa outline. There are 4 things, mga kapatid, that makes the Israelites, forget yung kanilang promises, yung kanilang responsibilities kay Lord. Doon sa outline, yung kanina, ayan, Number 1, ito po, meron silang excuses na ginawa. Nakita nyo to? Ano yung excuse nila? Parang hindi pa naman yata time para gawin yung church. Parang hindi pa naman time para palitan yung bubungan ng church. Kahit 100 na yung butas yung tumutulo. Ayan. Tandaan nyo, church, kapag ang isang tao mahilig mag-excuse, isa lang ang dahilan yan, ayaw niya. Sabi ko nga rito, a man, sige, a man who is good at making excuses is not good at achieving good things. Naniniwala po ba kayo dyan? Na yung mga taong mahilig mag-excuse, magpalusot, walang ma-achieve na magandang bagay yan.
Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Bakit ganyan ang grade mo? Hindi kasi ako nag-aral eh. Sa totoo lang, kaya ko naman, hindi ko lang ginalingan. Ayan, ganyan yung mga excuses ng mga kabataan eh. Kaya daw hindi nakakuha ng mataas na grade, hindi talaga ginalingan. Sa tingin niyo ba yung ganyang excuse, yung ganyang mga klase ng reasoning, may ma-achieve na good things? Ang problema ng daming tao ngayon, yung pag-excuse, minaster, ginawang course, ang tawag sa kanila, excusiologist. Ayan. Sinurito yung ganon. Yung palagi na nagpapalusot. Yung malapit, nagiging malayo. Ayan. Yung madali, nagiging mahirap. Ayan. Yung mura, napapamahal siya. Ayan. They love making excuses in life. So yung mga Israelites, ganun din. Ang excuse nila kay Lord, ay Panginoon, hindi pa napapanahon, sabi niya. Sabi nila, Lord, pagdating ng panahon, ayan, bumubunot pa, humuhugot pa ng mga ganon-ganon, saka na lang gagawin ng templo. Ayan, nakita nyo ninyo yan. Ano yung pangalawang bagay kung bakit nila nakalimutan yung kanilang responsibilities? Ito, procrastination. Ano ibig sabihin ng procrastination? Yung urgent na mga bagay na dapat mong i-accomplish, pinagpapaliban mo. Tama po ba? May exam bukas. Ayan. Hindi. Bukas na ng umaga ako magre-review. Ayan. Nakita nyo yan? Procrastination. Pinagpapaliban nila. Ang sabi ng Panginoon, hindi, kailangan gawin na yung templo. Hindi, Lord. Pagdating ng panahon. Ayan. Bukas, sabi nila, bukas, ngayon, at magpakailanman. Saka nagagawin ang templo, Panginoon. Nakita po ninyo yan. They love to what? Procrastinate. Pinagpapaliban po yung mga urgent things na dapat nauna, ma-achieve, magawa, matapos. Ayan, Pangatlong reason po nila, ito po, selfishness. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga bahay nyo nakagayak na eh. Ready na ang pinturahan eh. Ready na ngang dikitan ng, alam niyo ba yun, yung paper wall, yung mga design. May kisame na nga eh. May spotlight na nga yung bahay ninyo eh. May aircon na eh. Pero bakit ang bahay ko, sabi ng Panginoon, sira-sira? Ayan. Selfishness. Inuna ng mga Israelites yung kanilang personal desires, yung kanilang personal needs, kaysa doon sa needs ng templo ng kanilang Panginoon o ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, sabi ko nga po rito, church, there is nothing wrong in having a nice home. Ayan. What is wrong is having a nice house while God's house lies in ruins. Wala naman pong masama kung ang tahanan mo maganda, kung nakamansyon ka. Pero ang nakakalungkot, maganda yung bahay mo, bonggang-bongga, pero yung bahay ng Panginoon, sira-sira, mga kapatid. Tama po ba? Tandaan po niyo, church, there is nothing wrong in having wealth. What's wrong is that when wealth have us already. There is nothing wrong in having possessions. What's wrong is that when our possessions possess us. Yung earthly things na doon na tayo nakuha, mga kapatid. Ano pa yung pang-apat na dahilan kung bakit nakalimutan nila yung kailang responsibilities? Ito, yung insensitivity. Pag sinabing insensitivity, hindi sila makahalata, kapatid. Ano ba yun? Hindi sila makahalata na, kumbaga ba, merong isang church, napapansin nila, parang ang init naman ng church ngayon. Ayan. Napansin nila, yung pastor nila gusot-gusot yung damit. Pero mainit yung church, madilim, yung pastor nila gusot-gusot yung damit. Saka lang nila na-realize na putulan na pala sila ng kuryente, kapatid. Ibig sabihin, insensitivity. Ayan. Hindi nila nakikita yung mga bagay-bagay na pangangailangan ng templo ng kanilang o ng ating Panginoon. Ayan. Maging sensitive tayo, mga kapatid. Ayan. Ano ba yung mga dapat mapansin sa church? Ayan. Tingnan niyo po ninyo ito. Ano ba yung mga dapat pinapansin dito? Malamig naman yung aircon, kapatid. Tama po ba? Ayan. Tignan niyo kung ano yung mga kapansin-pansin. Tignan mo yung katabi mo kung may napapansin ka. Ayan. Kailangan ngayon maging sensitive tayo. Yun bang church, listen to this, yung hindi na ho kailangang sabihin
Yung bang makahalata na, ayan yun. Yung bang hindi nagagamitan ng announcement. Yung bang gagamitan mo lang ng iyong observation. Wow, nasisense ko, nakikita ko. Yung mga Israelites, ang hina ng sensitivity nila, they are insensitive, mga kapatid. Hindi nila nakikita na yung templo pala na ng Panginoon, giba na. Ngayon ito, no, from verses 6 to the following verses, ano ang nangyari? Ano? Pansinin po natin, doon sa outline, ano po, may nalagay po ako dyan eh. Because of their insensitivity, excuses, and procrastination, sabing ganyan, people of God miss His blessings. Naniniwala ba kayo, church, na dahil sa napabayaan natin ng Panginoon, tila bagang ang buhay natin napabayaan na rin ni Lord? Kaya nga sabi ko nga kanina, nagtataka tayo, bakit parang merong kulang sa akin? Kasi nga nagkulang ka eh. Tama po ba? Bakit parang may bitin sa akin? Ayan. Kasi nga, binitin mo rin, kapatid eh. Tama po ba? Ano po? Ito po, yung pangalawa, ano ho? Anong ginawa ng Panginoon dito? Ano yung epekto and consequences nung ginawa nilang neglect at pagkalimot dun sa templo ng kanilang Panginoon? Ano? Basahin natin yung verses 5 to 11. Ito ang sabi ng Panginoon sa verse 5. Now, this is what the Lord Almighty says. Ayan. Give careful thought to your ways. Ito, mag-isip-isip nga kayo, sabi ng Panginoon. Pag-isipan nyo, ayan, pag-isipan nyo yung mga ginawa ninyo. Ayan. Di ba't pagka ikaw, nung estudyante ho kayo, pagkatapos yung mag-exam, pinapakita nung teacher ninyo yung examination test. Actually, pag ako nag-exam, hindi ko tinitignan yung tama ako eh. Kasi alam ko nang tama ako eh. Ang tinitignan ko yung pagkukulang pagkakamali ko. Para pagdating nung last quarter, kasi iuulit-ulit yung question na yan eh, alam ko na yung sagot, mga kapatid. Ganyan din dapat yung ginagawa natin. Let us give careful thought to our ways. Ayan. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ayan. Saan ako naging insensitive? Saan ako nag-i-excuse? Ayan, mga kapatid. Sa verse 6, sabi ni Lord, ito po sabi niya, you have planted much, pero mo nagtatanim sila ng marami, but harvested little. Di ba nakakalungkot yung ganon? Parang ang daim mong tinanim eh. Nagtanim ako 5 hektaryang palay, pero bakit isang kaban lang yung inani ko? Anong nangyari? Nagwo-work ako, halos 12 hours a day, pero bakit pagkasahod ko, biglang parang dumaan lang yung pera sa palad ko? Ayan. May sideline ako, pero bakit parang wala akong naiipon? Ito sabi ng Panginoon, you eat, but never have enough. Ayan. Kumakain ka, pero hindi ka nabubusog. Ayan. Naranasan niyo ba yung kapatid? Kumain ka, hindi ka nadidighay. Ayan. Kahapon, sarap ng kain namin, merong dedication doon sa restaurant eh. Panaydighay namin nila Arvin, ang sarap. Hallelujah, Lord. Ganun kami ng ganun eh. Oo, ang sarap. Alam niyo, mas nakakatakot, kapatid, yung hindi ka nabubusog. Hindi ka nasasatisfy. Ito po ang sabi pa ng Panginoon. You drink, but never have your fill. Umiinom ka, pero parang hindi ka nare-rehydrate eh. You put on clothes, but are not warm. Biro mo nakasweater ka pero giniginaw ka pa rin, kapatid. Sinirito yung ganun. Yung bang may damit ka naman, pero bakit di pa ako parang ang pangit ko pa rin. Ayan. Parang may suot kang damit pero hindi ka satisfied sa dinadala mong damit, kapatid. Ito pa sabi niya, you earn wages only to put them in a purse with holes in it. Sumisweldo kayo, pero nilalagay lang ninyong sa wallet o sa bag na butas, kapatid. Nangyari na ba sa inyo yan? Church, o yung iba nag-iisip po. Bakit kaya nga ganito, Panginoon? Ayan. Sa verse 7, ayan, this is what the Lord Almighty says. Ay, inulit na naman niya, give careful thoughts to your way. Sabi ng Panginoon, pag-isipan ninyo palagi yung ginagawa ninyo. Sa verse 8, ito pa, nagbigay na ng command ang ating Panginoon. Sabi niya ganyan, go up into the mountains and bring down timber and build the house so that I may take pleasure in it
and be honored, says the Lord. Ang sabi ng Panginoon, mamundok nga muna kayo. Kumuha kayo ng mga materialis doon, tapos gawin nyo yung bahay ko, sabi ng Panginoon. Nang sa gayon matuwa naman ako, sabi ng ating Panginoon. Ano po? Sa verse 9, ito po yung karugtong. Ito you expected much. Umaasa kayo ng marami sa akin, sabi ng Panginoon. But see, it turned out to be kakarampot, to be little. Ang laki ng inaasahan ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, pero kita nyo, ang binibigay ko sa inyo, kakarampot lang. Ito pa ang sabi niya, ano po, what you brought home, ano man yung mga tinitake out ninyo, yung mga inuuwi ninyo, sabi niyang ganyan, I blew away. Bakit? Alam niyo yung mga iniipon ninyo, sabi ng Panginoon, hinihipan ko, pinapagpag ko. Bakit? Declares the Lord Almighty. Ito sabi niya, because of my house, which remains a ruin, or which remains a ruin, while each of you is busy with his own house. Nakita niyo yung sama ng loob ni Lord? Nakita niyo yung hinanakit ng Panginoon? Listen to this, church. Kayo mga kababayan. Bigyan ko kayo ng senaryo, no? Meron kang anak, ayan. Tapos yung anak mo, may pera naman ngayon, no? Yung anak mo, ganito itsura. Papasok sa school, punong-puno ng uhog ang muka, punong-puno ng lisa at kuto, nagiging yung ulo ng anak mo pugad na ng kuto at lisa, ayan. Papasok sa school, butas-butas ang damit, tapos walang baon, nakikihingi sa mga kaklase. Tapos ikaw, mother ka, pumunta ka sa school, rebonded, nakatodo make-up, ganda ng kilay, kasi kilay is life, mga kapatid. Tapos ang anak mo, ang itsura busabos, kapatid. Ang tanong ko, anong tawag sa'yo bilang nanay, mga kapatid? Ganun din, tama po ba, mga kapatid? Okay, ikaw naman, mga mister. Ikaw, mister, yan. Ganda ng forma mo. Ang damit mo, mga naka-signature shirts. Naka-signature shirt ka pa, no? Signature shirt, in a sense na ang daming pirma ng damit mo. Ayan. Signature nga eh. Ayan. Tapos pupunta ka, uuwi ka sa inyo, yung misis mo mukhang bruha, mga kapatid. Wala nang kilay, kasi kilay is life daw eh. Oh. Ibig sabihin, DIY yung pagkikilay niya, mga kapatid. Ito tanong, anong tawag sa'yo bilang mister? Pabaya kang mister. Pagka sa nanay na pabaya kang nanay. Dito po, mga kapatid, pabayang mga anak ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? Kasi napabayaan nila, napabayaan nila yung responsibilities nila kay Lord. Kaya ang nangyari, parang si Lord, pinabayaan din sila. Tama po ba? So sabi ng Panginoon, mo expect kayo ng malaki sa akin, pero ngayon ito, bibigyan ko kayo kakarampot, sabi ng Panginoon. Anong dahilan niya? Because of my house which remains a ruin, while each of you is busy with his own house. Ayan. Sa verse 10, let's further read. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crop. Ibig sabihin pala, yung poverty na nararanasan ng mga Israelites, hindi nila pwedeng isisi sa circumstances, kasi malas ako, kasi climate change. Hindi. Si Lord talaga mismo ang talagang nag-direct ng sanhi kung bakit nag-withheld ng blessing ang langit sa bawat buhay nila. And then in verse 11, sabi po ng Panginoon, I called for a drought on the fields and the mountains on the grain, the new wine, the oil, and whatever the ground produces, on men and on cattle, and on the labor of your hands. Sabi niya ganyan lang. So lahat pala, pati yung tagtuyot, yung El Nino, pati yung hindi pagbunga ng mga pananim, pati yung mga wine, pati yung mga oil, yung mga mantika, grabe, kinat lahat yan ng ating Panginoon. Okay, doon tayo sa pangalawang outline. Sabi ko nga po rito, ano nangyari? Ano yung epekto ng ginawang neglect ng mga Israelites doon sa templo? Ito po, there was scarcity and dissatisfaction. Biruin mo, kumakain ka pero hindi ka nabubusog, kapatid. Ano ibig sabihin nito? Dalawa lang ibig sabihin yan eh. Pag kumain ka kaya ka hindi nabubusog, malamang bitin yung kinain mo. O kaya, marami kang ang kinain pero hindi ka nasasatisfied, ito, hindi masarap yung kinakain mo. Tama po ba, mga kapatid? Ano po? Yung bang kumain ka, kapatid, wala nang sahog. Kumain ka ng tahong, wala na yung tahong, yung shell na lang ang nandun, pinakuluan mo na lang, kapatid.
Nakita niyo po ba ito, mga kapatid? Merong scarcity, mga kapatid. O kaya, church, marami kang ang kinakain, pero hindi ka nag-i-enjoy. Maraming ang kanin, wala namang ulam, puro toyo na lang ang ulam mo, mga kapatid. Tama ba yun? Kaya ang epekto, pati ikaw tinotoyo na rin kasi toyo is life. Nakita nyo to? Grabe, no? Dami mong extra rice pero wala kang ulam. Ganyan pala yung nangyayari sa kanila eh. There was a scarcity and dissatisfaction dun sa part nila. Ano sabi ng Panginoon? Kumakain kayo pero hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo pero parang hindi kayo na nagburp. Sabi niya ganun. Nagdadamit kayo pero parang giniginaw pa rin kayo. Sabi ng Panginoon. Sumisweldo kayo pero parang wala lang, lumulusot lang, sabi ng Panginoon. O ano yung pangalawang epekto nung ginawa nila ito? There was a disappointment. Ano sabi ng Panginoon? You expect too much from me, sabi ng Panginoon. But you have little. Merong disappointments, mga kapatid. Minsan sinasabi natin, Lord, nagpe-pray naman ako kay Lord. Pero bakit wala pa rin? Ayan. Pinag-pray ko naman. Nag-church naman ako, pero bakit wala pa rin? May disappointments na nangyayari. Minsan yung mga Israelites, nagtatanong sila, descendant naman kami ni Abraham, ah. We are the chosen nation, eh. We are the anointed people, eh. Pero bakit ang blessing na ginawa ng Panginoon kay Abraham, tila yata putol from our generation or to our generation? You see, there was a disappointment on their part, mga kapatid. Na-disappoint na rin ba kayo sa buhay, church? Na yung mga inaani mo, pagbalik, parang kukunti lang ah. Parang kulang yung ROI mo, yung return of investment mo. Ang laki ng ininvest mo, kapatid, pero yung kinuha mo, lugi. Nakita po ninyo ito. There was a disappointment. Pangatlo po na epekto ng ginawa po nila, ito po, there was a withdrawal of blessing. Ito nakakatakot. Si Lord na talaga mismo yung talagang gumanon sa'yo. Yung talagang, hoops, stop. Di ba? Ngayon, anong gagawin po natin, mga kapatid? Ano po ang challenge? Doon sa outline, sa next, ito po ang nakalagay, From verses, sige, next mo, From verses 12 to 14, si Zerubbabel na governor ng Judea at si Joshua na high priest ng Judea, nagkaroon sila ng change of action and change of heart. Nagkaroon sila ng pagbabago, nagkaroon ng realization. Kasi nga, they have considered their thoughts and their ways. Basahin natin yung verses 12 hanggang 14. Ito po ang sabi. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of the people, ano po ang sabi? They obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai. Sinunod nila yung specifications ni Prophet Haggai na umakyat sila ng bundok, kumuha ng mga materyales at ayusin, pagandahin yung templo ng ating Panginoon. Because the Lord their God had sent him. And the people, nagkaroon sila ng holy fear sa ating Panginoon. Na-realize nila, ay, kaya pala gutom pa ako hanggang ngayon. Kaya pala di ako nakakaipon. Kaya pala parang walang blessing, walang breakthrough sa buhay ko. Kapatid, listen to this, ang blessing hindi lang naka-confine sa finances eh. Sa spiritual eh. Sa physical eh. Sa health din eh. Kaya pala ganitong nararamdaman ko. Kaya pala pagdating sa relationship, hindi rin maganda eh. Na-realize ng mga tao. And because of that realization, they developed or na-develop sa buhay nila yung fear of the Lord. Yung bang nagkaroon sila ng respeto, ng takot kay Lord, na kailangan na-realize nila, hindi, kailangan i-prioritize si Lord. Listen to this, church. Ang challenge sa atin ng Panginoon, put things first. Unahin natin yung mga bagay-bagay na dapat kay Lord. And the people feared the Lord. Sabi po doon sa verse 13, ito nangyari. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. Ito na, I am with you, declares the Lord. Nakita niyo yung kabutihan ng Panginoon? Yung bang kahit nagkulang na sila, kahit nilaglag nila si Lord, kahit hindi pa sila nakakapag-umpisa, ang sabi ng Panginoon, hindi, kasama niyo pa rin ako.
Kasama niyo ako, sabi ng Panginoon. And then sa verse 14, so the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. O nakita niyo yan? Nagkaisa sila, nagkaroon sila ng realization. Siguro, pinatawag ni Governor Zerubbabel, tsaka ni priest Joshua, yung buong congregation, yung buong remnant ng Israel. O ano, ito ang sabi ng propeta natin eh. Sabi ng mga tao, nga no, nahiya naman ako kay Lord. Grabe, ganda-ganda nung bahay ko. Yung bahay ng Lord, ang dungis-dungis, walang bubong, walang CR, hindi pa pwedeng pagdausan ng gawain. So sabi nila, o sige, try na natin to. Gawin na natin ito. Let's do it, sabi ni Zerubbabel, tsaka ni Joshua. Okay, dito na tayo matatapos, church. Conclusion ko po, ito ho. Okay. Anong sabi? Anong number one sabi ng ating Panginoong Jesus? Listen to this. Ito, sabi rin ni Lord to, no? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ang context ng Matthew 6:33? Actually, ang context niyan, patungkol sa anxiety. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maging kagaya ng mga hentil na naa-anxious kung ano yung kanilang kakainin, kung ano yung kanilang susuotin, kung ano ang itsura ng kanilang pangangatawan. O di ba tayo, church, anxious din naman tayo about those things? It is natural as a person or as a human being that we should be anxious of our basic needs. Tama po ba? Ano? Na-anxious ka ba kung anong kakainin mo mamaya or in the next years to come? Na-anxious ba tayo na merong balita ang mga weather forecasters natin na ngayong darating na summer makakaroon ng matinding El Nino? Na-anxious ba kayo dyan na, ala, walang tubig, magkakaroon ng mamahaling bilhin? Na-anxious po ba kayo dyan, mga kapatid? Na-anxious ba kayo na yung ating mga political leaders nag-aaway-away, nagbibintangan sila, nagsisiraan na sila, mga kapatid? Hindi ho ba't kasindak-sindak yan para sa bansang Pilipinas na imbis na magkaisa sila, pero bakit nag-aaway sila? Nakaka-anxious po yan. Ano po? Nakaka-anxious. Ito pa, nakaka-anxious din ba, lalo na yung mga magulang dito, no, na pagdating ba nung paglaki ng mga anak ninyo, mapapaaral mo pa ba yan? O yung future, di ba't nakaka-anxious kung ano yung future? Ano ba yung kakainin ko? Ano yung susuotin ko? Saan ako titira? Anong mangyayari sa akin? Ano na? Ayan, o, sabi mo sa katabi mo, ano na, Kuya Kim? O, di ba mga kapatid, paano na? Ano? Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, ang assurance ng Panginoon, kayo iniisip ninyo palagi kung anong kakainin ninyo eh. Iniisip nyo kung anong susuotin ninyo. Iniisip nyo kung ano yung magiging trabaho ninyo. Pati yung future ng anak ninyo, iniisip ninyo. Alam nyo, ito ang recommendation ni Jesus Christ. Unahin mo muna yung kaharian ng Panginoon at yung kanyang katuwiran. Listen to this. When Jesus says, seek first His kingdom, alam mo ibig sabihin yan? You have to become a citizen of His kingdom. You have to take part into God's kingdom, of God's kingdom, kapatid. Hindi lang yan. Maging righteous ka sa buhay mo. O, basically, ang sinabi ng Panginoon, maging part ka ng kingdom, ma-involve ka sa kanyang kingdom, mag-transform ka into His righteousness. Ano sabi niya? Yung and all these things. Ano yung all these things? Yung mga bagay na nakapagpa-anxious sa atin, ano yun? Pagkain, damit, future, trabaho, pera. Ano sabi niya? Will be given to you as well. O nakita niyo to, church? Alam niyo po, nung pandemic, lalo na nung kasagsagan ng lockdown, nagtitingin na kami mag-asawa, patay, wala na tayong church. Kailan kayo mag-church ulit? Mag-church ka eh, may COVID eh. Ano gusto mo? Simba, COVID. Eh of course, ang church natin, hindi naman natin pinilit kasi nga talagang pinagbabawal ng gobyerno yung mga social gatherings. So ang nangyari, patay. May naipon akong pera. Sabi ko, okay, sana itong perang ito makaabot hanggang sa pagtatapos ng lockdown. Alam nyo, naubos yung pera. Patay. Sabi ko, nagtitingin na kayo mag-asawa, ano? Magsa-sideline na tayo. Hindi, bawal ka lumabas eh.
Di ang nangyari, nag-pray kami na nag-pray, inuna namin si Lord. Alam niyo ginawa ko? Talagang hindi ako mahilig sa Facebook eh. Ayaw ko ng social media. Gumawa ko ng Facebook account ko. Tinuloy ko yung pagdi-disciple. Tinuloy ko yung paggawa ng message tuwing Sunday sa church, yung online service. Tinuloy ko. Pati yung visitation sa sa ano nangyayari, pati yung mentoring ko with my mentors. Tinuloy-tuloy namin, nakagawa ko nung account ko. Ito na. Alam nyo, hindi ako pinabayaan ni Lord. Mamaya-maya may umaakyat, Pastor, may dala akong isda sa'yo. Ay, salamat naman. Mamaya-maya may umaakyat, may mag-aabot. Chicken Joy. Uy, salamat sister. Bagamat yung abutan namin ganyan eh. Sabi ko, Lord, ibang klase ka. Totoo, ngayong lockdown, iniisip ko yung pang-tuition ng anak ko, yung pagkain namin. Pero lahat provide ng Panginoon. Tanong ko ito, ano nangyari sa inyo nung lockdown? O di ba nakasurvive ka? Siguro malamang kapatid, ginawa mo rin itong talatang ito. Inuna mo, you seek first His kingdom and His righteousness. Anong sabi ng Panginoon? And all these things. Actually, yung ibang version nga and all these things shall be added unto you. O gusto nyo, baliktarin natin. Tama po ba mga kapatid? Ito palagi ko sinasabi sa inyo eh. Don't seek first His kingdom and His righteousness. Ayan. And all these things shall be taken away from you. Nakita nyo ito mga kapatid? Di ba nakakatakot pag biniligtad tong verse na to? Nakakatakot, nakakasindak, kapatid. Huwag niyong unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na yan ay aalisin sa iyo. Biro mo, walang-wala ka na nga, tinanggalan ka pa, kapatid. Tama po ba? Kaya ako, pumasok, ang naging prinsipyo ko sa buhay, hindi ko problema pang matriko na ng mga anak ko. Ang problemahin ko kung paano ko hahabulin ang kingdom at ang righteousness ng Panginoon. Tandaan nyo to church, sagot mo si Lord, sasagutin ka niya. Ito yan, sagot mo ang pangangailangan ng Panginoon sa church, sasagutin ni Lord pangangailangan mo. So in short, magsagutan tayo ni Lord. Tama po ba mga kapatid? Pangalawa, church, ito po, sabi ni C.S. Lewis, one of the greatest Christian thinkers of all time, sabi ganyan, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. Anong context itong sinabi niyang ito? Si C.S. Lewis, actually siya yung sumulat nung Chronicles of Narnia, yung 7 libro. Marami rin siyang sinulat about faith, Christianity, about grief. Kabarkada niya si J.R. Tolkien, yung sumulat ng Lord of the Rings. Si C.S. Lewis, inamin niya na nung hindi pa raw siya Christian, there was a desire dun sa inner self niya na maging sikat, makilala. Kaya lang nung naging Christian na siya, nawala yung desire na yun na bago. Kasi nga, natutunan niya kay Lord, ang sino mang nagmamataas, ibababa. Ang sino mang nagnanais mauna, mahuhuli. Ang sino mang nagnanais maging great, kailangang mag-serve. At natutunan rin niya yung Matthew 6:33. Kaya alam niyo kung ano ginawa niya? Halos pinabayaan na niya yung career niya o hindi niya iniisip kung ano mangyayari sa kanya doon sa career niya sa Oxford University. Professor ho kasi siya doon Ang ginawa niya, nagsulat lang siya ng nagsulat ng mga ideas niya about his faith, about Jesus Christ, about Christianity. Alam niyo, nung lalo siyang nagsulat, doon siya lalo nakilala, mga kapatid. Kaya dito pumasok yung sinabi niya na ganito, aim at heaven and you will get earth thrown in. Alam niyo itong sabi niya sa Tagalog, i-prioritize mo yung langit, yung mga pangangailangan mo sa mundo, makukuha mo. Makikita mo yung needs mo sa mundo, makukuha mo. Pero, unahin mo yung sanlibutan, ni purpose mo sa langit, tsaka purpose mo sa lupa, hindi mo makukuha, sabi niya ganyan. Naniniwala ho ba kayo rito, church? Alam niyo, testing natin ito, Pangatlo po, ito yung pangatlo, we are impoverished because of who we forget and neglect. Ayan. Kaya tayo kung minsan kinakapos, hindi dahil sa malas tayo, hindi. Dahil dun sa nakalimutan natin. Sino ba yung nakalimutan mo? Sino ba yung may hinanaing sa'yo? Si Lord, mga kapatid. And then last,
As God is exalted to the right place in our lives, ito, 1,000 problems are solved all at once. Sabi ni A.W. Tozer, isang Christian author din to, church. Tayo ba tumayo ngayon? Right now, balik tayo sa title. Give careful thoughts to your ways. Ayan. Minsan isipin natin, Lord, o nga, parang ang dami kong ngayong pag-uumpisa ng 2024, ang dami kong bucket list. Bucket list mo makapag-trip, makabili ng ganito, ma-accomplish ito, marating ko ito, magkaroon ng family, ibang bucket list mo, makapag-asawa ko ngayong taon. Pero ang problema, nasa bucket list mo ba si Lord? O kung nasa bucket list mo man si Lord, nasa pinakailalim-laliman. Nasa pinaka-least priority mo si Lord. What if right now we should start involving God or putting God in our priority list? O kung nasa ilalim si Lord, ang challenge, what if i-number 1 ko si Lord? Tama po ba, mga kapatid? What if ilagay ko si Lord? Minsan si Lord, hindi natin alam, parang nagtatampo sa atin. Anak, may bucket list ka, bakit ako wala? Di ba? Inuna mo pa yung barkada mo, inuna mo pa yung mga ganito. Pero yung responsibility na neglect mo. Minsan doon tayo nagkulang kay Lord eh. At minsan nare-realize natin, Lord, kaya pala ang daming kulang sa akin kasi nagkulang ako sa iyo. Tama po ba, mga kapatid? Gusto kong basahin rito yung verse 12. Meron ako napansin sa verse eh. Ayan. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him and the people. Sa next verse, ayan. Meron dyan yung na-steer sila eh. Sige, sa 14 pala. Ito po. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, Joshua, tsaka yung whole remnant. Alam niyo, nakita ko rito, once na inumpisahan mong balikan, tignan yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, yung puso mo, gigisingin ni Lord eh. Pag sinabing stir, di ba kinalaukaw? Kinalaukaw siguro ni Lord yung emotion ni Joshua, ni Zerubbabel. Ginising niya yung emotions ng mga tao. Ako, ang interpretation ko rito, yung when the Lord stirred up the spirit, siguro nung na-realize nila, nagsama-sama yung mga tao, tinignan nila yung templo ng Panginoon, malamang itong mga tao ito nag-iyakan na luha eh. Oo nga, Lord. Nag-iyakan na stirred eh. Oo nga, Lord. Yung poste tumba. Yung pundasyon parang sira na. Tapos yung dating disenyo nung panahon ni David, wala na, ninakaw na. Tapos siguro na-realize nila, yung bahay namin, ang ganda, Lord eh. Tapos yung bahay mo, wasak. Ako tingin ko yan yung ibig sabihin nung na-stir sila eh. Yung naiyak sila, nanlumo sila doon sa realization na pinakita ng Panginoon, uy, yung bahay ko naman, kawawa. Nung na-stir yung heart ng mga taong ito, anong sabi? Nagsimula silang magkaisa at i-prioritize yung paggagawa ng templo, mga kapatid. What if, ganyan din nagawin natin dito sa Genti Church sa ating anniversary ngayong taon? Ano yung mga kulang sa church, kapatid? I'm not just talking about material things. Alam niyo ang kulang sa church? Ito kulang ng disciple. Kulang ng manggagawa. Ayan yung nakaka-stir sa akin tuwing gabi. Kulang ng leaders. Ito pa yung kinasisindakan kong nag-stir ng puso ko eh. Wala akong kapalit kung sakaling may mangyari. Wala akong kapalit na magsasalita. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo kung hindi ako nakakapag-disciple, Lord. Hindi ako nakakapagturo. Ano pa yung mga wala dito, church? Yung next generation ng kabataan, hindi pa prepared.
Hindi na ipasa yung yung vision sa kanila. Hindi na ipasa yung values ng church, yung values ng ating Panginoon. Alam niyo yan yung kulang sa church eh. Hindi lang naman sa mga material things, hindi lang sa mga speaker na yan, sa mga gamit. Hindi. Tignan natin, disciple, actually harvesters, workers, yung next generation ma-prepare natin mga kapatid. Yan yung kulang sa church. Ano ho? Tandaan po natin, pansinin pa natin ngayon, ano ba yung mga kulang sa church? And Lord, please, we are praying and I am praying na sana, Lord, i-steer nyo, Lord, yung hearts namin. Tayo po yung manalangin. Father, right now, O Lord, I am praying, Panginoon, for this church, na kung papaano nyo, Lord, in-steer yung hearts ng mga remnants ni Israel, na Lord, i-steer nyo rin, Lord, yung hearts ng bawat Kristiyano, bawat anak ninyo, Lord, dito sa Genti Church. Na Lord, mahabag kami, Panginoon, sa estado, Lord, ng inyong church ngayon. Oo, Lord, maraming pangangailangan yung church pagdating physically, Panginoon. Pero Lord, mas matindi pala yung nangyayari, Panginoon, doon sa internal, Panginoon, na problema ng church. Yun bang kulang pa rin yung disciple, kulang yung worker, yung mga kabataan, Panginoon, parang oblivious, Lord, or lack of, o parang apathetic sila, Panginoon, pagdating sa mga gawain ng church. Lord, help us, O Lord, bilang leader, Panginoon, ng church na ito, Panginoon, na magawa namin, Lord, yung aming assignment. Na unahin namin, Panginoon, kayo. Father, nawa, Lord, from now on, maglaylo muna kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay, Lord, na nakakita namin, Lord. At nawa, Panginoon, gawin namin kayong number 1 sa aming priority list, Panginoon. Father, if ever na nagkulang kami, patawad, Lord. Sorry because we have neglected you, Panginoon. Lord, kaya pala nangyayari itong mga pangit na bagay sa amin, Panginoon. Napansin pala namin at na-realize namin, Panginoon, that you have withheld your blessing into our lives. Panginoon, mula ngayon, uunahin ka namin. Nang sa gayon, Father God, the opens will be heaven. The heavens, Panginoon, will open into our lives, Panginoon. Help us, O Lord. Tulungan niyo kaming i-prioritize ka ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.